ibang lugar sa Metro Manila. Kanya-kanya ng pakulo bilang pagsalubong sa 2011. Ilang barangay sa Makati na naperwisyo ng fuel leak. Nagrakraka na lang. Mga pampublikong ospital handang-handa na sa pagdating ng mga mapuputukan sa pagpapalit ng taon. Mga sanggol na isisilang sa New Year's Day, inaabangan na. At makisaya sa 2010 to 2011, the GMA New Year Countdown. Saksi ang inyong liga ng katotohanan sa pagsalubong sa bagong taon. Nakaantabay po si Marie Zumali sa Pakalog Festival ng Santolan, Pasig. Habang nasa street party naman ng Tondo, Maynila, si Sirian Aguho. Ang New Year celebration naman sa Luneta sa Maynila ang binabantayan ni Julio Segovia, habang ang GMA New Year Countdown sa Pasay ang inaabangan ni Micaela Papa. Nakatutok din tayo sa mga pampublikong ospital para sa mga isinusugod na biktima ng paputok. Nasa Jose Reyes Memorial Medical Center sa Maynila, si Cedric Castillo. Nagbabantay naman sa East Avenue Medical Center sa Quezon City, si Ian Cruz. At mga kapuso, en punto 1 oras at 45 minuto na lang, 2011 na at apaw na nga hanggang kalsada ang kasiyahan sa Tondo, Maynila. At tulad ng nakagawian, ilang residente ang kontodo costume para sa magdamagang street party. At live mula sa Tondo, Maynila, nakikiparty ang saksing si Sirian Aguho. Sirian! Yes, Ivan, Vicky, New Year na nga dito sa Dandan Street sa Tondo, Manila. Kung saan nag-ikot na yung ilan nating kapuso para sa taunang costume at street party. Kumpleto sa abubot ang costume ni Arnold. May bulletproof vest na, may baril pa. Itong isa naman, animoy terorista. Pero di nawawala ang mga talagang cute. Tulad nito si Mary Ann, na naka-Indian princess costume. At kahit pa taon-taon na lang ay marami-rami ang nabibiktima ng fireworks-related injuries dito sa Tondo, di pa rin nawala ang nakasanayan ng putukan dito. Pero ang pinakaabangan pa rin na lahat dito ay Dance Showdown. Ang tinaguri ang Kwang Kwang Boys, sinampulan pa ang GMA News. Kwang Kwang Boys. Kwang Kwang Boys. Bakit Kwang Kwang Boys? Eh, mga kwek-kwek, mga tay. Tatlo yan. I don't care. Saka ano, boom boom pow. May bago rin. May bago. Meron pa. Saka susunod yung sa piyesta kasi Shembot. Malapit na. Hindi naman nagpatalo ang tribo ni Nene Ching. Ivan, Vicky, sa paglapit ng hating gabi, inaasa mas dadami pa yung putukan at ingay dito sa Dandan Street. Pero paalala ng motoridad, mag-ingat pa rin para hindi mauwi sa disgrasya ang pagsasaya. At mula dito sa Tondo, Manila, bumabati sa lahat ng ating kapuso ng Happy New Year. Ako si Sir Naguho, ang inyong saksi. Mahigit 70 letsyon naman ang pinagsasaluhan ng mga taga-barangay Santolan sa Pasig para sa kanilang taunang Pagkalog Festival. At live mula sa Pasig, saksi si Mariz Umali. Mariz! Vicky, wala nang patid ang sayawan dito at tuloy-tuloy rin ang kasiyahan dito sa Barangay Santolan sa Pasig. At sasalubungin daw nila ang bagong taon hindi sa pamamagitan ng pagpapaputok, kundi sa kanilang tradisyon na tinatawag na Pakalog Festival. At kanina, Vicky, hile-hilera yung mga lechon dito, pero ngayon ay dinala na siya sa iba't ibang mga purok para pagsaluhan ng mga residente ngayong medianoche. Wala pang alas 12 ng hating gabi pero nasa labas na ng kanilang tahanan ng halos lahat na residente rito sa Barangay Santolan. Dito na raw sila hanggang mamaya para sa nakagawiang Ala Mardi Gras Street Party na piyestang Pinoy din. Pinakatampo kasi ng binansagan nilang Pakalog Festival ang 73 lechon na pasasaluhan ng mga residente. Ang magkakapitbahay na ito hindi na nahintay ang pulutan at nagiinuman na. Masaya! Sobra! Dahil
dahil bawal ang paputukan sa akin, puro lechon. Malamot yan! Lulunin ko lang yan! Binabati ko misis ko, nasa abroad! May kasama pa nga silang kaibigang foreigner na nahikayat na nilang dito magdiwang ng bagong taon. I'm loving it. I've spent my first Christmas, my first anniversary, and now my first New Year in the Philippines. And it's great. Mapabata, matanda, babae at maging maton, hindi nagpaawat sa pagsayaw ng Shembot. Ang mga magkakaibigang ito naman, paseksihan sa kanilang sinasayaw. At kung ingay din lang naman, di na kailangang magpaputok dahil sa lakas ng tugtog na sinabayan pa ng videoke. Vicky, habang nagkakasiyahan dito ay patuloy naman sa pag-iikot ang mga barangay security para masiguro ang kaligtasan ng lahat. At ilang sandali na lang ang pinakaabangan ng lahat, paghahatian na at pagsasalu-saluhan na ang kanilang masarap na lechon ngayong medianoche. Happy New Year, Vicky at Evan! At live mula rito sa Barangay Santolan sa Pasig City, ako si Mariz Umali, ang inyong saksi! Aha, congratulations, Marisa Traffic. Samantala, sa Luneta naman, sasalubungin ng ilang mag-anak ang bagong taon. At naroon, nakikisaya din ang saksing si Julius Segovia. Julius. Ivan, imbes nga sa kanilang mga bahay, sa mga pasyalan gaya ng Luneta, mas pinili ng ilang ating kababayan na salubungin ang bagong taon. Halos mapuno ng tawang Luneta Park sa Maynila. Atraksyon dito ngayon ang dancing fountain na nagpapalit-palit pa ng kulay. Kaya naman mas pinili ng ilan nating kababayan na dito salubungin ang pagpapalit ng taon. Karamihan nga sa kanila, naglatag pa ng mga panapin kaya feel na feel nila ang paghiga sa damuhan. Dito na rin daw sila magme-medyanoche. Bukod sa masaya, iwas disgrasya pa raw sila sa Luneta Park. Maganda rito lang walang miserableng gulo. Mas maganda rito dahil maganda pa yung tanawin. Mas safe po tayo. Mas safe talaga. Si Emmeline Lovitos nga, sinama pang isang buwang gulang niyang sanggol. Nakagawian na raw kasi nilang mag-anak na sa Luneta magdiwang ng bagong taon. Ayos lang. Kahit mamugan, konti. Okay lang, basta masaya kami dito. Makabuluhan naman para sa isang taon ng mag-asawang sina Rodel at Freya ang Luneta. Dito kasi sila nagkakilala at nagligawan. Pero ngayong dumaraan sa pagsubok ang kanilang pagsasama, muli raw nilang binalikan ang lugar. Sana magkaayos ulit yung pagsasama namin. Kasi medyo may hindi kami pagkakaunawaan sa pagsasama namin ngayon. Ivan, live na kuha yan mula dito sa Luneta. Tuloy-tuloy ang concert dito kaya naman enjoy na enjoy ang ating mga kapuso. Mahigpit din ang seguridad na pinapatupad ng pulisya dito, lalo pat pamorningan na ang mga tao. Happy New Year, Ivan! Happy New Year mga kapuso at live mula sa Luneta. Ako si Julius Segovia, ang inyong saksi. At excited na rin naghihintay ang ating mga kapusong makikisaya sa 2010 to 2011, the GMA New Year Countdown sa SM Mall of Asia sa Pasay. Abay, pati mga bigating kapuso stars na mapapanood nyo sa concert party ay ready na rin. At makisaya tayo live kasama ng sa ating saksing si Micaela Papa. Mika! Vicky, dagsaan ang mga tao dito sa Seaside Boulevard ng SM Mall of Asia. Ayon nga sa security ng mall, mahigit 30,000 na ang nandito upang manood ng 2010 to 2011, the GMA New Year Countdown. Mula Zamboanga pa ang grupong ito ng mga guro na dumayo rito sa SM Mall of Asia para masaksihan ang New Year Countdown ng Kapuso Network. Gusto naming masaksihan paano mag-New Year dito sa Manila since nandito naman kami para magbakasyon. So pumunta na kami dito para saksihan yung countdown ng GMA. Ang iba gusto namang maibaraw ang nasasaksiyang tagpo sa pagsalubong ng bagong taon. Gusto namin maraming tao. Proud to be kapuso rin ang pamilya Tupas na hindi lang buong angka ng sinama kundi pati na ang kanilang handa sa medianoche. Hotdog! Ano pang dala nyo? Spaghetti! Siyempre pa, pinakaabangan ng programa mamaya na kinatatampukan ng ating favorite Kapuso stars. Magtatanghal din ang ilang sikat na banda, pati na ang Great American Circus. At bago ang mismong concert party, nagpatikim na ang mga Kapuso stars sa engranding parada ng mga float.
Vicky, sa mga oras na ito ay nagaganap pa rin ang free program na palaro para sa audience dito sa Mall of Asia. At syempre mapapanood ang New Year Countdown Special ng live sa GMA mamaya pagkatapos ng saksi. Mula dito sa SM Mall of Asia, Happy New Year! Ako si Micaela Papa, ang inyong saksi. Samantala, nananatiling naka-code white ang mga pampublikong ospital para sa pagdating ng mga mapuputukan sa pagsalubong sa bagong taon. Sa Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center, karamihan sa mga isinusugod na dali ng Piccolo. At live mula sa Maynila, saksi si Tricia Zafra. Tricia. Ivan, na damay sa kapabayaan ng iba. Yan ang kwento ng karamihan sa mga isinugod na biktima sa Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center ngayong maghapon. Sa takot na madisgrasya, ayaw ng 10 taong gulang na si Louie ang magpaputok. Pero nangyari pa rin ang kinatatakutan niya. Naputukan siya ng ipinagbabawal na Piccolo nang pumunta sa isang tindahan. Huwag na lang po sila magpapaputok. Kasi po nakakasakit. Imbis naman na makapaghanda sa medianoche, sa ospital naging abala ang mag-amang Edmundo at Amy Soto nang masabugan ng di pa natutukoy na paputok. Si Mang Edmundo nagtamo ng sugat sa kamay, habang ang kanyang 15 anyos na anak, sugatan naman sa binti at likod. Naramdaman na namin mga medyo kumirot na yun. Hindi, nakita ko na talaga may dumudugo na eh. Pero iba ang kwento ni Edison Dunayag. Nasampulan siya ng kanyang kapangahasan. Hiwa ang kanyang hintuturo at hinlalaki matapos magpaputok ng Piccolo. Kakaiba naman ang kwento ng biktima ring si Angelo Pielago. Nag-ayos po ako ng Piccolo. Biglang nagulat ako, may tumalsik sa mukha ko. Yung pagka-atras ko, natusok po ako sa pako. Umaasa naman ang pamunuan ng ospital na di nadarami pa ang mga isusugod na biktima ng paputok dito, yan ay kahit pa nananatili silang handa. The hospital is always ready. As a matter of fact, there are around, you talked with 4 surgeons already, just standing there. Tapos may OB, pedia, at saka medicine, they're all standing around just waiting for the patients to come in. Ivan, sa kabuuan, 25 na ang mga isinusugod na biktima sa Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center mula hating gabi ngayong December 31 hanggang sa mga oras na ito. 13 dyan ay mga bata at ang pinakabata ay 3 taong gulang. 18 naman sa mga blast injury na itala dyan sa ospital na yan ngayong maghapon ay sanhi din ng Piccolo. Samantala, Ivan, isa na ring biktima ng pamamaril ang isinugod sa ospital na yan at yan si Nomar Batundin. Nagtamo siya ng tama ng bala sa katawan pero ligtas na siya sa kapahamakan. Ayon sa kanya, binaril daw siya ng kanyang bayaw dahil sa kalasingan. Ayon nga sa ospital, bukod sa mga biktima ng paputok, pinaghahandaan din nila yung mga magiging biktima ng pananaksak, pamamaril o ng mga ligaw na bala. Inaasahan din, Ivan, na sa mga oras na ito sunod-sunod na yung mga dadalhing biktima sa ospital na yan at ang magiging peak daw ng emergency room ng mga biktima na dadalhin dyan nga sa Gat Andres ay mula alas 11 ngayong gabi, 1 oras bago ang salubong sa 2011. Simpleng paalala ng ospital, mag-ingat at huwag nang magpaputok ngayong pagsalubong natin sa bagong taon. Isang ligtas at manigong bagong taon sa ating lahat. Ako si Tricia Zafra mula rito sa Maynila, ang inyong saksi. Mula naman po sa Gat Andres Bonifacio Memorial Medical Center, makibalita naman tayo sa Jose Reyes Memorial Medical Center kung saan isang binatilyong lumalayo sa sinindihan niyang paputok ang sugatan pa rin matapos masagasaan naman ng tricycle. Naroon live ang ating saksi si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Vicky, sunod-sunod na ang pagdating ng mga pasyente dito sa May Jose Memorial Medical Center sa Maynila at iba't ibang mga klase ng mga aksidente ito. Kabilang na ang mga biktima ng pagpapaputok. Mag-aalas 8 ngayong gabi nang isugod ang isang menor de edad na lalaki, duguan ang kanyang muka at katawan. Nagsisindi raw ng isang whistle bomb sa tabing kalsada at mabilis namang nakalayo itong sinasabing pasyente bago sumabog ang whistle bomb, pero saktong dadaan naman daw ang isang tricycle kaya nabangga siya at nakaladkad. Kasalukuyan pang sinusuri ng mga doktor ang kanyang sitwasyon. Sa pinakahuling tala ng JRMMC, may 6 na firecracker related injuries na ngayong araw. Kabilang dito ang 4 na nabiktima ng Piccolo at isa naman ay dahil sa plapla kung saan isang lolo ang naputukan.
Ang buong pwersa ng JRMMC ay nandito at nakahanda na ngayon. Lahat ng kanilang mga doktor ay naka-duty at nakaantabay hanggang mamaya. At Vicky, paulit-ulit na paalala nila kung maaari ay huwag na tayong magpaputok at dahil sadyang hindi daw natin malalaman kung ano ang peligro na pwedeng dalhin nito. Live mula rito sa Maynila, binabati ko kayo dyan. Happy New Year sa ating lahat. Ako si Cedric Castillo, ang inyong saksi. Sa kabuuan, umabot na sa 245 ang bilang ng mga nasabugan, nakakain ng paputok at tinamaan ng ligaw na bala sa buong bansa. Base po yan sa latest nationwide surveillance data ng Department of Health. Siyam ang kaso ng stray bullet injuries habang 231 sa mga nabiktima ay nagtamo ng firecracker-related injuries. Sa bilang na yan, Piccolo pa rin ang nangungunang salarin sa mga naputukan, pangalawa naman ang Quitis. At sa iba pa ring balita, isang orihinal na miyembro ng grupong Baywalk Buddies ang natagpo ang patay sa North Luzon Expressway. May tama ng bala sa ulo si Diane Marie Santos o mas kilala sa pangalang Rejoice Rivera ng matagpuan. Batay sa paunang investigasyon, itinapon ang labi ni Rejoice sa northbound lane ng tabang exit sa NLEX. Positibo siyang kinilala ng kanyang mga kaanak. Bago natagpuan, 5 araw nang nawawala si Rejoice. Nasa morgue sa Malolos, Bulacan ang kanyang labi. At sama-sama nating saksihan ang makulay na pagsalubong ng Australia at New Zealand sa bagong taon. Mga taga-Makati na naapektuhan ng fuel leak, sa rakrakan na lang idinaan ang pag-welcome sa 2011. At mga New Year baby, inaabangan na sa mga ospital. Balitang hatid ng isang liga ng katotohanan. Kasama-sama natin pagiging saksi. Ready na ang mga doktor at medical staff ng East Avenue Medical Center sa pagtugon sa mga emergency situation. At naroon live ang ating saksing si Ian Cruz. Ian? Yes, Vicky Iban, hanggang ngayong alas 10 nga ng gabi, umabot nga. Nasa 32 ang biktima ng paputok at ligaw na bala dito yan sa East Avenue Medical Center. Siyam dyan na din na dito ngayong bispiras ng bagong taon. Isa nga sa pinakahuli din nila rito mag-alas 8:30 ngayong gabi, ang obrero na si Johnny V. De Moser. Aminado siyang nakainom. Isang paputok daw na kanyang sinindihan ang sumabog sa kanyang kamay. Dahil dyan, kailangan siyang operahan. Pagsindi ko kasi siyempre may sulbam. Di ba lilipad ko sa lang yun, di ba? Pag ano nun, kasi hinawakan ko yung stick. Pagsindi ko biglang umanon pala sa kamay ko Alas 7 naman ngayong gabi, nang tamaan ng ligaw na bala sa tapat ng kanilang bahay sa Tala, Caloocan, si Richard Reyes. Lang mismo. Paglabas ko, yung niyayaya ko lang na doon nga sa bahay kami. After nun, yun na. Kala ko may nalaglag lang na bunga sa puno namin. O something na, pero pagkapa ko yun nga may butas na, tsaka dugo. Vicky Iban, karamihan nga sa mga isinugo dito sa East Avenue ay mga biktima ng fireworks-related injuries. At gaya ng inaasahan, Piccolo ang numero 1 salarin. 4 naman ang naitalang tinamaan ng ligaw na bala. At live mula rito sa East Avenue Medical Center, bumabati sa inyo ng Happy New Year. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. At sa halip na pagpapaputok sa pamamagitan ng rakraka naman sasalubungin ng mga residente ng Barangay Bangkal sa Makati ang bagong taon. Bawal kasi ang paputok at pailaw sa Barangay Bangkal, gayon din sa Barangay Magallanes at Pio del Pilar. Yan po ay bilang bahagi ng pag-iingat bunsod ng problemang iniwan ng tumagas na pipeline ng First Philippine Industrial Corporation. Samantala, nasa Baguio City po ngayon si Pangulong Noynoy Aquino para doon salubungin ang bagong taon. Ayon kay Presidential Security Group Commander Colonel Ramon Mateo Dizon, kasama ang Pangulo o ng Pangulo ang kanyang mga kapatid at kani-kanilang pamilya. Kahapon dumating sa City of Pines ang Pangulo. Nagdala rin daw ang Pangulo ng report ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para doon niya basahin. Dagdag pa ni Dizon, nakatanggap daw ang Pangulo ng mountain bike bilang regalo at posibleng gamitin niya sa kanyang pag-eehersisyo. At habang naghihintay po tayo ng pagsapit ng bagong taon, 2011 na po sa ilang bahagi ng mundo. Yan, fireworks sa Australia. Nagliwanag ang kalangitan ng Sydney, Australia dahil sa kabi-kabilang fireworks display. Animoy sumasayaw nga ang mga pailaw sa paligid ng Sydney Harbor.
Ayan, bago ang CD, nauna nang bumati ng Happy New Year ang mga taga New Zealand. Libo-libo ang sumaksi sa magarbong fireworks display sa kanilang pamosong Sky Tower. At sama-sama nating saksihan mga ipapanganak sa unang araw ng 2011. Inaabangan na. Balita ang hatid, nag-isang liga ng katotohanan. Kasama-sama natin pagiging Saksi. Kung may excited mang inaabangan ang mga ospital ngayong salubong sa bagong taon, yan po ay walang iba, kundi ang mga New Year baby. Tulad na lamang, Vicky, sa Quirino Memorial Medical Center sa Quezon City kung saan may nakapila na sa delivery room. At live mula roon, saksi si Salima Refra. Salima. Vicky, Ivan, sa kabila nga ng pagdating ng mga biktima ng maputok dito sa Quirino Memorial Medical Center, may mga buntis namang tila di na makapagintay na makita ang kanilang mga mumunting anghel. Inabutan ko si Rhea na napapairinan dahil sa sakit na nararamdaman. Sa 3 buntis na naka-admit dito sa QMMC, siya ang pinakamalapit ng mga anak. Ang inaabangan na lang ay kung mauuna siya pagpasok ng 2011. Sobrang hirap pero kayanin ko para sa baby ko. Si RB naman, gusto sanang manganak sa unang araw ng bagong taon. Pero tila excited na siyang makilala ng kanyang baby girl, kaya lumabas na ito bago pa man ang hating gabi. Dapat na kasi ka-birthday ng gagawin nila. Kaya lang hindi umabot. Pamahiin man o praktikal na dahilan, swerte raw ang isilang sa mismong pagpapalit ng taon. All-in-one celebration na raw kasi ang mga anak sa New Year dahil sabay na rin ang birthday ng mga bata. Siguro parang isa lang yung preparation nila sa kanilang New Year, isa lang yung pagbe-birthday ng bata at the same time New Year na. Samantala, Vicky, Ivan, ngayong gabi, 2 na ang isinugo dito sa QMMC na pawang mga biktima ng pinagbabawal na paputok na Piccolo at 5-star. Live mula dito sa Quirino Memorial Medical Center, bumabati sa inyo ng Happy New Year. Ako po si Salima Refra, ang inyong saksi. At bago kami magtapos, mga kapuso, mauna na kami sa pagbati sa inyo ng isang mapayapa at masaganang bagong taon. Mauna na ako, Happy New Year, Oo, Vicky. Happy New Year. At naway magiligtas po ang ating pagsalubong sa 2011. At susunod na po ang 2010 to 2011, the GMA New Year Countdown. At yan po ang mga pangyayaring tinutukan ng inyong nag-iisang liga ng katotohanan. Ako po si Vicky Morales. At sa pamagitan ng YouScoop, Twitter at Facebook, pwede kayong maging bahagi ng paghahatid namin ng mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, walang bahid ng politika, serbisyong totoo lamang. Sa ngalan ni Igan, Arnold Clavio, ako po si Ivan Mayrina. At hanggang sa Lunes, sama-sama tayong magiging Saksi!